Sunan, our visitors, please stand up, allowing to share, to read the Word of God as a foundation of our text this morning. Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. Shall we pray? Our Heavenly Great Father, this message, allow your Holy Spirit to emphasize your goodness in our lives. And thank you, Lord, for your compassion. And thank you for your time. So that the Jesus Christ, our lives fulfilled, the satisfactions, the sins, and thank you for your unlimited love. And this morning, we emphasize, Lord, your goodness. You are so great, God, this morning. And thank you, allow that your message to empower us to deliver your message humbly and teach us, Lord God, to do your will. And the glory you give thanks to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Maayong buntag sa tanan. And good morning to our visitors, Brother Ludovic and Sister Russell and else sa atong mga kaigsunan diha. Then in our live program right now to worship and service in around the world. And thank you so much for giving us opportunity that every moment it is a worship time in the presence of God. And allow this message because our time is, sabi pa ganina, dali na lang ang oras, conclusion na lang po, 2 minutes, 3 minutes na lang. But very important thing, thank you so much our grabe kapugihan. Allow me to thank you. Grabe kapugihan ang atong elders sa Pangan. Passionate, yung kind, yung pagiging isa ka amahan all around, no? Pao man na nagtapok siguro mi diri sa Pangan kay harap ng tanan, no? Diyan, salamat Brother Man o dili mabuhat ni Brother Man. It because of the goodness of God. Pakpakan nato ang Ginoo. Dili mabuhat sa atong elders. Salamat sa atong mga elders that mentioned it because of our time. Sa atong mga elders in Pangan, alam ninyo kung kinsa mo, dili mabuhat nato ang kapugi, ang success to our service in Pangan, especially sa atong mga ginikanan, sa atong mga anak. Kaya ang pagiging successful nagaugat ina sa goodness, sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Base pagagina sa discuss sa mga testimony, sa mga sharing. Thank you so much, Brother Allen, nga sabigan ni nato inang bisag padung na kita sa ginatawag na sunset sa atong mga edadron. Labi na 2025, nagdugang naman ang atong tuig. Duol na ang atong mga edad sa mga 70 pataas. Medyo buutan na yun. Medyo kay duol na. Mauna ang ginatawag nato nga we thank you, Lord. Kay nga man, initanan di ini mabuhat nato even sa atong mga giniganan, sacrifices every day sa atong kinabuhi, halos pa repeat na lang, paulit-ulit. Ara ang kaguol, ara ang problema, challenges in their lives, 2024, ara ang bagyo, ara ang lindol, ara ang sunog, ara tanan, relationship. But the thing is, we going back kung atong pahimangnuan ang goodness sa atong buhi na Dios. According kay Rick Warren, sabi nila, Tross, salamat. In happy moments, praise God. Sa diha nga ikaw malipayon, sabi ganina, daigon nato ang Ginoo.
in difficult moment, seek God. Sa diha nga ikaw may problema, sa diha nga ara kita kaluyahon, maunang kahigayunan to seek atong pamalandungan, atong duolon ang atong buhi na Dios. Kay siya man ang naghatag sa kaayo sa tagsa kanato. In quiet moment, ang sabi dira, worship God. Kaya mga nina sa pag alas 3, alas 2 sa mga senior citizen diri, mata na, alas 2 pa lang, alas 3, mo nang kahigayunan nindot to talking to God. With prayer, to listening the Word of God. Sa atong mga kabatanon, sa diha nga kita may mayan sa atong mga giganan, mauna ang pagpasabot sa Ginoo sa kaayo sa tagsa kanato. Kaya gani we obey sa atong pagsunod diha, mauna to makita ang kaayo sa Ginoo sa gihatag sa atong mga giniganan. In quiet moments, in worship God, in painful moments, labi na sa atong mga ginatawag na kaguol, trust God. Kung nasakitan ka man, 2024, karon sa 2025, dili kita exempted sa mga kasakit. Kung napasakitan ka man, igsuon ni pastor, sa atong elder, sila nga 2025, ang sabi dire, this is a moment to trust God. Padayon ang atong pagtuo sa atong Dios. And every moment, at the end of the day, we thank God. Shall we say ganit? Thank God. Inang kinasingkasin ba? Ready? 1, 2, 3. Salamat mga kaigsuunan. Nindot yun ini nga mga butang na dili nato kaya mabayaran in material blessing. O anong ginatawag nato nga magpasalamat yun kita. Kaysa diha sa atong pagpasalamat, with sincerity, makita ang kaayo sa atong buhi na Diyos. And then we thank God because for His character. Balikan nato ang kinaiya sa atong Ginoo. Para dili na ako maglangay-langay. Number 1, it because of His love endures forever. Kaya gani sa may mga painful kita, sa may mga kasakit kita, bisag nakasuko kita, bisag gikasukang kita, balik lang gihapon kita sa kaayo sa Ginoo, sama ni King David. Because His love endures forever. Mao gani na ang gugma walay paglubad. Kaya gani dili magkasinaw in 2025 mga kaigsuunan, depende natong atong mga self. Di magkasinabot ang relationship nato. Mao na nga pagsimba nato, balik yun kita sa Ginoo. Kay paggawas sa simbahan, maayo na kita. Bati na kita. Kaya man, gipunan kita sa gugma, gikan sa Ginoo. Bisa rin kami ng mga elders, mga ministers, dili magkasinabot sa meeting. Sometimes, even sa mga churches, dili lang sa Pilipinas, di man magkasinabot karon, but nakadungog kita sa iyang kaayo that His love endures forever, walay problema na dili masulbat. Amen? Papangan na ito ang Ginoo. God bestow His blessing without discrimination. God, give thanks to the Lord for He is good. His faithful love endures forever according sa Psalms 136 verse 1. Timanin ninyo mga kaigsuunan. Ina nga gugma sa Ginoo, dili yun ina magpakyas. Second thing is His patience. Patience is the art of hoping. And quiet, honestly, most people are quick to write someone off. But our God is a God of the second chance. Learn from one who is patient with you, and you learn to be patient with other. Because patience is one of the greatest act of faith. Kung ang tao nga mainang tuson, pasensyoso, ang sabi diri, it is the act of faith.
Amen. Mauna nga itong prayer sa Ginoo mga kaigsunan. Ginoo, kung ipasin nga 25 naman na akong pagsagubang, ipakita ko ang akong pagtuo sa imuha in terms of patience. Paghuwat. Pag-wait. May gugma ang Ginoo. Ayaw magdali-dali. Kaya ang Ginoo, sabi ka ganina sa mga teaching, dili nagadali-dali ang Ginoo. Nasayod ang Ginoo kung unsa ang the right time para sa atong tanan. Alam niyo ba mga kaigsunan, may perfect time ang tagsa-tagsa kanato. Murag tanong. Magkalain-lain sila na pagtubo. Magkalain-lain sila sa pagbaruganan. Magkalain-lain mga branches. But the same principle, moabot ang panahon, siya magabunga. Sa diha, sa pagbunga mga kaigsunan, we gratefully na ma-enjoy nato ang harvest. Kaya kita ng mga kaigsunan, kung di pa kita mature, atong padayon, sabi kanina, samtang nagatubo kita diha sa pag-alaga diha sa Ginoo, padayon kita sa presensya sa Ginoo with His patience. Timanin ninyo mga kaigsunan, si Jesus Christ, could you imagine? Bago siya ipako sa cross, grabe ang iyang gisaguba, gilamparo, gitusok sa korona, gipalakaw kung pila kamilya, miles among miles, mainit, sa diha na, gipako pagyod siya, gidungdag pagyod ang iyang gilid, gitusok pagyod. Unsay giingon sa Ginoo? Amahan, pasaylo ka sila, dili sila nakaibaw sa ilang kabilin. Grabe ang pasensya sa Ginoo. Kaya gani sa ato karon, sa mga gi-high blood karon, ma-high blood, okay lang inang ma-high blood ta sa atong pagkaon, pero kung inang ma-high blood ka, inang gusto mo gyud pugson gyud ang oras para sa iyaha, na dapat magbag-o na siya, dapat ining atong anak magbag-o na gyud sining 2025. Kay para dili nami mapulan, timan ininyo mga kaigsunan. Ang Ginoo na sayo kung unsay maayo para sa inyong tanan. Amen, Dad? So we need to give thanks, His patience, and thirdly, sabi diri mga kaigsuunan, His salvation. Jesus' salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So pag i-imagine nato ni adlaw-adlaw, nga mo kay nagasimba ka, nga man kay nagabuhat ka sa maayo adlaw-adlaw, bisag unsay kalisod sa atong kinabuhi, it because there is Jesus in our lives. There is Jesus na nagkuha sa atong mga sala. There is Jesus, He promised not only temporary, but He promised eternal salvation. Pakpakan nato ang Ginoo. And then, four things to give thanks to our Lord in goodness of His goodness. Because God's sovereignty. Ano nga ni Brad Kuan? Okay lang mo diha, or shot, but ano muna? Yan, sovereignty. Okay, focus muna ka mo dire kay mao gani ng mga kaigsunan. Ang iyang grabing power, yung authority. Pag sinabi natong sovereignty, yesterday, today, forever, in Chronicles chapter 29 verse 11, imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan, ug ang imong tanan, ang anaa sa langit ug sa yuta, ingon man ang ginharian, ug labaw ikaw sa tanan. What does it mean, mga kaigsunan? Sabi nga sa kanta, do not worry, because everything under His authority, under this sovereignty. Pag sinabi natong sovereignty, grabe ang gahom niya. Dili mapugnan.
ang kaayo sa Ginoo. Kaya nga man ang mga kaigsunan nagbago kita, nag-change kita, because God is good all the time, and all the time God is good. Kaya nga gidugtungan ko na, God is good, grabe. Dili ma-explain ang kaayo sa Ginoo. Timanin ninyo. Maayo kita karon, kabuutan kita karon, pero sa tintalong kita sa yawa, ugma o sa sunod ng mga adlaw, dili nagabag-o ang paghigugma sa Ginoo sa atuha. Ang ingon sa Ginoo, duol kamo kanako tanan nga mga nabugatan. So sabi nila mga kaigsunan, ayaw nato hinumdumi ang iyang authority, ang sovereignty. And then, mga kaigsunan, sa atong pagkamaayo, nag-reflect na sa iyang His wisdom. Sabi ganina, sa gibasa ganina, in Job 20:28, the fear of the Lord that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Timanin ninyo mga kaigsunan, dili pwede pagsagulon ang dikulor sa diputi. Pag sinabing sayop, sayop. Pag sinabing tama, tama. Kaya nga man, kung imong paghaluon ni ng mga kaigsunan gubot, dili pwede magsama ang masama sa mabuti. Kita gibag ko sa Ginoo according sa Ephesians chapter 4, Apostle Paul na nakulong siya, maunang panawagan niya sa mga Epeso, nang sabi diha, sa tanang butang na atong pagabuhaton, ang sabi diha niya, make a compassion, be kind to one another. Ang sabi niya, ayaw niyo kalimti, kay masayop mang yun, matintal mang yun, but padayon kita sa goodness sa Ginoo, sabi niya, forgiving each other, just as Christ God forgive you. Mauna nga, kapag ingon na ang atong attitude mga kaigsunan like Jesus, like God, isa mag-away-away pa, ubalik kita. Isa, di magkasinabot karon, kay nakaugat kita sa goodness sa Ginoo, ang tanan mapahimutan sa kaayo. And last but not the least, the goodness of God, His mercy is everlasting. Pag-ingon nga ni kita nga ang iyang kaluoy, ang iyang kaayo, dili mahuman. May natiman ninyo mga kaigsunan, ang atong pasensya mahurot, ang atong kwarta mahurot, tama? Ang atong kaayo mahurot sometimes, ang atong gugma, tama na mga kaigsunan, mahurot. Ang gugma nato sa tagsa-tagsa. But ang sabi diri sa Psalms 136, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Sabi sa Cebuano, ang akong Dios nga nahigugma kanako, muanhi kanako, o pakiton niya ako, nga babuntog ang akong mga kaaway. Kung ang Ginoo gihatagan kitang kaluoy na walay katapusan, gugma na walay katapusan, we are proud to be a son and daughter of our Lord Jesus Christ. Kaya gani sa pag napabatudan nato ang goodness sa Ginoo, ang tanan mulambo sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaw ang imong katapat mo mabungahon, kay nga man ang sabi diri, His mercy is everlasting. Is everlasting. Sama sa kinabuhi na walay katapusan. To conclude this message, mga kaigsunan, in Psalms 95 verse 2, let us come before Him with thanksgiving, for the Lord is the great God. The great God. Maayo ang Diyos sa atong tanan. Kung maayo ang Diyos sa atong tanan, makaplagan nato ang iyang sovereignty, ang iyang gugma, ang iyang pasensya, ang iyang kaayo. Sabi pa diha, ang iyang kaluoy na walay katapusan.
Kaya padayon kita in 2025 mga kaigsunan, even sa atong mga kaigsunan outside this in the Philippines, sa ibang bansa, ang Ginoo nalipay siya kung kita nakakonect sa iyang kaayo. Amen din mga kaigsunan. Pag nakakonect kita sa kaayo sa Ginoo, yung word na automatic na. Yung word na automatic na. What does it mean? Kapag nakakonect kita sa kaayo sa Ginoo, dili na kinahanglan kitang subuon nga pagsilhig kay hugaw ang atong balay. Pag ara nakakonect ka kaayo sa atong Ginoo, automatic na namulimpyo kita. Automatic na mutabang kita sa atong pamilya. Automatic na mag-eskwela kita sa maayo, because the goodness of God is everlasting. Automatic na muglago ang atong ministeryo na dili na kinahanglan nga atong lisod-lisurong pa sa pagsunod, to follow, to obey what is due. Ano ang kinahanglan? What is needed? Kundi sa diha na ma-experience nato ang kaayo sa Ginoo, ang iyang salvation, ang iyang mercy, ang iyang love, ang iyang provision na dili ta pagakulagon. If and only if in John chapter 14 na kung kamo sabi nila, if you abide in me, whatever the things na imong pangayumon, hangyumon, at igahatag sa pangalan ni Jesus. And this year, mga kaigsunan, as part of this message, na ang inyong lingkod mag-mission sa Cavite for the 1 month naman mga kaigsunan, we keep on praying, daghan pa kita ma-duplicate ng mga churches. Daghan pa nga to encourage you. Dili lang kami ng mga elders, mga leaders in the church, sa inyong panimalay to duplicate the goodness of God. May bawa na to na through our faith, makita ang bunga nimo. Ayaw pag-matter, ayaw pag-satisfy na pagtumba sa 2025. Permi ang imong gipas-an problema. Permi ang gipas-an mong kalisod. Permi ang ginapas-an nato mga kaligutgut. Kaya ang Ginoo, malipay siya. Kung ang ato pas-an hangtod sa kamatayon, ang kaayo sa atong buhi na Dios. Hangtod karon. Then nagapasalamat kita kay maumanin ang gipas-an sa atong mga kaapuhan. Even si Brother Arman, elders in the church, si Pastor John Ward, ang atong mga chairman, mga kaigsuunan karon, mauna ang reflections of our faith. The Church of Christ in Pangdan, kumusta na karon? The vision, more than 1,000 souls, uunsa pa diha, the buildings, but the very important things, mga kaigsunan, in our heart, there is a goodness, kaayo sa Ginoo. Ayaw pagwad-an ninyo mga kaigsunan, na maayo lang kita diri sa atubangan sa Ginoo. Samtang nagatrabaho kita, samtang nagaistoryahan kita sa mag-asawa o bana, samtang nagakaong kita kung asaman, timan ininyo, we treasure the good thing in our great God in our lives. Shall we pray? Heavenly gracious Father, thank you for your mercy that everlasting. Thank you for your sovereignty. Dili magpakyas. Dili yun mawala, Ginoo. And thank you for your salvation, that Jesus Christ, our great God, the true God, the author of life, the heaven and earth. And thank you for your love that is spread out in our family, in our schools, in our working area, Lord God, in the community, in this world, Lord God, in the Philippines, Lord God. Kung mauni ang among pagagdaton, Ginoo, ang imong kaayo, automatically, Ginoo, ang tanan makakaplag,
makabaton sang kaayo, sang good harvest every day sa among kinabuhi. And Lord, thank you for allowing me to share your very powerful word. And Lord, we promise to you, the church, the leaders, the ministers, the men, the women, the youth, the ministries, the teamwork, and Lord, we owe to you that you are our great God to maneuver our lives because you are a powerful God. And thank you so much, Lord. Cry out to you. Thank you for your forgiveness. And thank you for the faith that remains standing until the last breath of our lives, until you return na makuha namon ang imong reward. That is the heavenly place, the eternal life. For the glory we give thanks to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pakpakan nato ang buhit na Diyos. God, good